akin yan, Angela! Sa akin yung lipstick. Ano? Ano ibig mong sabihin? Hirap na. Hirap na akong magtago sa'yo. Sa lahat. Gusto mo ng totoo? Ito ang totoo. Angela, hindi ako babaero. Bakla ako. Ma'am, here's your order po. Careful po tayo sa tiya at medyo mainit. Thank you. O ayan, friend. Magtsaan na tayo. Buti na lang talaga niyaya niyo ko ngayon. Sobrang bigat ng linggo ko. As in, Stress ka na naman? Saan ba galing yan, girl? sa trabaho. Parang habang tumatagal, lalong lumalabo kung ano ba talaga yung role ko. Ako na gumagawa ng halos lahat. Pero ako pa yung napapagalitan. Tapos itong si Mario, hindi man lang ako tinutulungan. Parang dagdag stress pa. Kasi naman, ilang beses na namin sinabi sa'yo, hindi magandang impluensya si Mario. Sa halip na damayan ka, dinadagdagan pa yung pasanin mo. Simula nung nahuli ko siyang may ibang babae, parang nawala na talaga ako ng pasensya. Pero, heto pa rin ako. Sinusubukang intindihin siya. Girl, sinabi na namin huwag mo na siyang balikan. Hindi worth it yun. Hindi kasi ganun kadali. Mahal ko pa rin si Mario. At sabi naman niya, hindi na raw mauulit. Believe din ako sa tibay ng loob mo, May. Ibang level ng pagkamartir yan. Seriously, si Mario na nga yung nanakit, pero ikaw pa rin yung sumusuyo. Ay, anong klaseng jowa yan? Babaero na, pabigat pa. Speaking of, ikaw, Angela, kamusta naman kayo ni Max? Okay kami. Si Max, hindi babaero. May paninindigan. Iba siya. Okay. Sure ka ba dyan? Abay, oo naman. 5 months na kami and never ko siyang nahuling may ginagawang kahina-hinala. Wala pa. Sorry Hindi sa gusto naming maghasik ng duda. Pero ako rin dati. Akala ko si Mario, yung tipo ng lalaking hindi mananakit. Tahimik, sweet, alaga. Pero tignan mo kung saan ako napunta. Alam mo, yung mga lalaking akala mong good boy, yun paminsan ang magaling magtago, magaling umarte, magaling magtimpla ng imahe. Kaya ngayon, natutunan ko na expect the worst. At least, hindi ako masasaktan ulit sa maling akala. Kaya ako, mas pinili ko na lang maging single. Tahimik ang buhay, walang gumugulo sa isip ko tuwing gabi. Walang tanong na, sino kaya kasama niya ngayon? Boys will be boys. Sadly. Dear love, bakit parang sa akin napunta yung usapan? Ayun, napa-overthink ako sa naging usapan namin ni May at Luis. Hindi ko alam kung na-impluwensyahan lang ako ng mga hugot nila o talagang may dapat akong pagdudahan. Totoo ba talagang sinasabi nila na lahat ng lalaki sa huli maglolo ko? Na darating ang panahon na kahit gaano mo siya kamahal, mapagsasawaan ka rin at hahanap siya ng iba. Pinipilit kong alisin sa isip ko ang mga ganitong tanong. Pinapaalalahanan ko ang sarili ko na iba si Max. Na hindi siya katulad ng mga lalaking sinaktan sila. Pero habang paulit-ulit yung boses ni May at Luis sa utak ko, hindi ko maiwasang magtanong, paano kung tama sila? Paano kung may hindi lang ako nakikita? Paano kung masyado akong kampante? Nakakainis! Gusto kong maniwala, gusto kong ipaglaban yung tiwala. Pero ayoko namang matauhan na lang sa huli, na habang ako, buong-buo yung tiwala ko. Siya pala, unti-unting lumalayo. Siguro hindi naman masama kung maging mapanuri. Hindi dahil sa wala akong tiwala, kundi dahil gusto kong protektahan yung sarili ko. Dahil minsan yung pagiging bulag sa pagmamahal, nagiging paanyaya sa sakit. Kaya simula ngayon, magbubukas na ako ng mata. Hindi para maghanap ng kasalanan,
Pero para makita kung totoo nga ba ang pinaparamdam niya sa akin, sa pagitan ng tiwala at pagdududa, sana hindi ko mawala ang sarili ko. Babe, anong naisip mo at nagaya ka biglang lumabas ngayon? Wala lang. Masama bang ako naman yung magyaya ng date? Hindi naman. Medyo unusual lang. Usually, gusto mo, 1 linggo ang preparation. May outfit peg pa at restaurant checklist. Gusto ko lang na maiba. Baka kasi nagsasawa ka na sa routine. At least ngayon, may thrill. Angela naman. Alam mo namang hindi ako magsasawa sa'yo. Promise yan. Talaga lang ha? Oh, wait lang babe ha. Jingle break muna ako. Stop over tayo saglit sa gas station. Okay, sige. Perfect timing. Ngayon, malalaman ko kung may tinatago nga siya. Tingnan natin yung recent searches. Kung may ini-stock siyang ibang babae. Gym, golf course, car parts, mga tropa niya. Wala. Ni isang pangalan ng babae, wala. Baka nga wala talaga. O baka ang galing lang niya mag-delete. I'm back! Ay, Babe, bakit mo hawak ang phone ko? Wala. Random checking lang. Random checking? Ng ano? Tinitingnan ko lang kung may ibang babae kang kinakausap o ini-stalk. Ha? Bakit mo biglang naisip yan? Wala lang. Napaisip lang ako. Baka kasi nagloloko ka na tapos hindi ko lang alam. Angela, 'di ba? Ikaw mismo nagsabi sa akin noon na hindi natin papakialamanan ang phone ng isa't isa. Out of respect. Out of trust. Sorry, kasi sina May at Luis Kaya pala. Ano na namang tinatanim ng dalawang yan sa utak mo? sabi nila, wala na raw matinong lalaki ngayon. Lahat daw, darating sa puntong magloloko. Ay, alam mo babe, ang tao nagsasalita base sa sugat nila. Kung anong sakit ang dinanas nila, yun din ang pinapasa nilang takot sa iba. Pero hindi naman ibig sabihin nun pare-pareho na tayong lahat. Hindi porket nangyari sa kanila, mangyayari na rin sa'yo. Sa bagay, oo nga no. Babe, wala akong tinatago. Wala akong babae. Just so we're clear, I'm here. Kahit minsan late mag-reply o laging pagod, lagi mong tatandaan na mahal kita. Yun lang ang totoo. Mahal din kita. Kaya babe, pasensya na ha. Nadala lang siguro ako. Okay lang babe. Next time, sa akin ka muna maniwala bago sa ibang tao, okay? Promise, oo na. Okay, let's go. Babe, alam kong gusto mong mag-mall tayo today pero hindi ako pwedeng mag-skip ng gym eh. Leg day ko ngayon. Tapos may boys night out pa kami mamaya ni Noah. Pwede bang sinamay muna ang sumama sa'yo? Okay. Sino-sino naman kayo mamaya sa boys night out na yan? Sina Noah at Justin. Sila rin kasama ko sa gym ngayon. Full bro mode kami today. Okay. You sound so sad, babe. Sorry talaga. Promise. Babawi ako next weekend. Alam namang bihira na kami magkita-kita ni Noah. Iba yung brotherhood namin. Oo na, sige na. Hindi na ako magtatampo. Basta, behave ka lang ha. Easy yan, babe. Wala kang kailangang ipag-alala. Kapag may lumapit sa yung babae sa bar, anong sasabihin mo? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Stay away from me. I have a girlfriend. Oh, diba? Very good. Oh, sige, babe. Magpe-prep na ako, ha? Okay. I love you. I love you too. Thank you girls ha. Buti sinamahan niyo ako today. Gotcha, girl.
anything para sa'yo. Another boyfriend duty na napasa sa tropa. Alam mo, Luis, kung hindi ka willing sumama, you didn't have to come. Shell! Ang init naman ang ulo mo. Okay ka lang ba, Angela? Parang ang sungit mo these days ah. May dalaw ka ba? Kasi naman, mula nung usapan natin sa coffee shop, parang hindi na ako mapakali. Parang unti-unti na rin akong nagdududa kay Max. Ginawa ko ng lahat para mahuli siya. Chinek ko yung phone niya, mga stories, mga galawan. Pero wala. Pero, nung huli namin kita, amoy bago yung pabango niya eh. Amoy strawberry. Eh dati hindi naman siya ganun. Kaya ayun, napaisip tuloy ako na baka may babae sa office na may ganung pabango. Girl, teka ha. Sorry. Pero, hindi ka ba nakatulog sa sinabi namin dati? Yung... Kung wala ginagawa si Max, kahit ano pang duda mo, mararamdaman mo yun. Or, baka may ginagawa nga siya. Subtle lang. Nakakapagod na mag-isip. Ngayon, pa-gym daw siya. Tapos, boys night out? E paano kung hindi siya sa phone lumalandi? Paano kung sa personal? What if face-to-face ang modus? Gusto mo, sugurin natin sa gym o sa bar? Gawan natin ng eksena. Pass ako dyan. Walang time para sa public drama. Nakakainis. Parang nilalamon na ako ng sarili kong paghihinala. Kaya nga, tigilan mo na. Sabi mo dati, hindi babaero si Max, di ba? Hindi pa! At tuluyan na nga akong nilamon ng sarili kong pag-iisip. Hindi ko na mapigilan. Hindi ko na tinatantanan si Max. Dahil sa paulit-ulit na pag-overthink, mas lalo akong naging mapagmatsyag. O mas tamang sabihin, naging mapanghinala. Sinimulan kong halungkatin yung mga bagay na dati ay hindi ko naman pinapansin. Pati mga ex niya, isa-isa kong iniistok. Umaasa akong may mahuhuli ako, kahit simpleng clue lang. Kahit kaunting patunay na hindi lang ako nababaliw. Hindi ko alam kung paranoia lang ba ito o intuition, pero may malakas akong kutob na baka may tinatago nga siya. At sa totoo lang, may saysay naman ang kasabihang kapag may hinahanap ka, may makikita ka talaga. At alam mo kung anong mas masakit. Hindi pa man ako nakakita ng matibay na ebidensya. Nasira ko na yung tiwala. Hindi kay Max, kundi sa sarili kong kakayahang maniwala, magmahal at maghintay ng linaw sa tamang paraan. Babe, andito na tayo. Babe? Babe, okay ka lang? Kanina ka patahimik. Wala. Galit ka ba? Hindi. Then, what's with the cold shoulder? Napapagod na ako, Max. Ha? Napapagod? Sa ano? Pakiramdam ko. May tinatago ka sa akin. Na may hindi ako alam. Here we go again. Parang kulang na kulang yung bawat assurance na binibigay ko sa'yo. Every single time. Kasi hindi talaga sapat. Angela, come on. You're crying again over nothing. You're creating a problem na wala naman. You don't understand. Ang hirap mag-overthink. Ang hirap magduda pero walang pruweba. Pero mas mahirap pag totoo na nga pala talaga. Wala kang dapat ipag-alala. May tissue ka ba? Nasa glove compartment. Ano to? Lipstick? Ha? Sabi ko na nga ba eh! Hindi sa akin to, Max! Angela, teka. Hindi ko alam kung kanino yan. Huwag mo akong lokohin! Sabihin mo sa akin yung totoo! Kanino tong lipstick? Hindi ko alam. Siguro naiwan lang. Kanino? Max, sabihin mo sa akin! Wag mo akong gawing tanga! Okay. Sa akin yan, Angela. Sa akin yung lipstick. Ano? Ano ibig mong sabihin? Ang hirap na. Hirap na akong magtago sa'yo. Sa lahat. Gusto mo ng totoo? Ito ang totoo. Angela,
Hindi ako babaero. Bakla ako. Sa totoo lang, ngayon ko lang talaga natanggap. Hindi ko alam kung kailan ko dapat sabihin, kung paano, pero eto na yun. Hindi kita niloko, Angela. Hindi babae ang tinatago ko, pero ang sarili ko. Yung mga gym posts, yung mga barkada kong lalaki, yung Instagram ko, lahat yun totoo kasi. Kasi gusto ko sila. Hindi ko alam kung paano mo tatanggapin, pero yun yung totoo. Yung pabango kong strawberry, sa akin yun. Gusto ko sanang umamin sa tamang panahon, pero Angela, hindi ako makabuelo eh. Isa pa, hindi ka tumitigil maghanap ng mali sa akin. Kaya ito na. So all this time? All this time, I was trying to figure out how to tell you without breaking you. Pero mas nasira yata kita sa kakatahimik ko. Wow! Dear love, wala akong masabi. Totoo nga pala talaga ang kasabihang kapag may hinahanap ka, may makikita ka. Hindi nga siya babaero, pero lalakero pala. Hindi ko alam kung ano nga ba yung mararamdaman ko ng moment na yun eh. Gulat, sakit, o pagkabigo. Pero pagkatapos ng revelasyon, nagpasya kaming tapusin na lang ni Max ang relasyon namin. Tahimik, walang sigawan. Ako, naiwang luhaan. Pero siya, siguro sa wakas, palaya na rin. At kahit masakit, hindi ko nahanap sa puso ko ang galit. Kasi sa gitna ng lahat, alam kong totoo si Max. Nung sinabi niyang hirap na siyang itago ang sarili niya. At sa isang banda, masaya ako para sa kanya. Na kahit sa mismong relasyon namin, nahanap niya kung sino talaga siya. Siguro, ito na muna yung huling yugto ng aking pakikipagrelasyon. Hindi dahil ayoko nang magmahal, kundi dahil gusto ko munang mahalin ang sarili ko. Kaya, pahinga muna. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Max, sabihin mo sa akin! Wag mo akong gawing tanga! Okay! Sa akin yan, Angela! Hello, we are live and alive sa Facebook page ng Love Radio Palawan. At iyan ang kwento ng ating Dear Love ngayong Feel Good Wednesday. Tama ba? Wednesday na? Charot. Nagdududa. Oo, Wednesday na ngayon. Ano ka ba? Grabe ka. Parang ang busy mo ha, para hindi mo malaman kung anong araw na ngayon ha. Yan, sa sobrang kabisihan mo, hindi mo alam may tinatago na yung jowa mo sa'yo. Nakaw, ano kaya iyan? But anyway, ito ang kwento nga ni Max at saka ni Angela. Si Max ay jowa ni Angela at si Angela ay jowa ni Max. Ano yun? Para kang baliw mo rin. Magjowa sila. At syempre, ang mga with special participation ng mga bida-bidang friendship ni Angela. But bida-bida, alam mo na, mga sulsulerang goons, gano'n. Yung tipong kung ano yung sinabi na pinaparanoid nyo si Angela. Grabe, ay naku, grabe naman kayo, diba? Porque nangyari sa inyo, mangyayari na rin ba sa ibang relasyon? Hindi ganun yon. Wag niyong sabihin na ang mga lalaki ay pare-parehas lang. Walang ganun.
Yung iba Dax, yung iba Jutes. Charot. Charez. Hindi, diba? So, wag nating ikumpara. Kung nangyari yan sa inyong love life, hindi ibig sabihin yan lahat ng tao. Di ba nga, kaya nga nag-aaral tayo sa mga nag-college, ha? Alam nyo ba yung logic? Nakalimutan ko na, kaya hindi ko na itutuloy ito. Basta wag niyong ima-majority. Kung nangyari sa inyo, hindi ibig sabihin sa lahat, para sa lahat, nangyayari iyon. Hayaan mo na. Ayan tuloy. So, sobrang kaparanoidan nitong ni Angela. Na-focus siya doon sa pag-iimbestiga, hindi ba? Yung tipong hindi na nagiging maganda yung relasyon dahil doon. Yung mga tamang hinala, alam mo yun, hindi ganun yun. Huwag kang magtamang hinala, ganun. Kasi kung wala namang ginagawa, di wala, diba? Nakakaloka kaya, ang kakatamang hinala mo, iba ang natuklasan mo. Na ang jowa mo ay isang badets. Diba? So, ayan. So, yun na nga, dahil nga sa mga pa-lipstick at mga pabango na very cherry, ayan, nalaman niya nga, yung pala, hindi pala yung para sa mga babae. Para sa kanya, iyon. Alam mo, na-imagine ko tuloy ito. I-imagine ko siya. Marami akong kakilalang ganito 'di ba, na sinusubukang labanan yung pagiging lalaki nila sa pamamagitan ng pagjowa ng babae, pero ang sa totoo lang, nako, ramdam na ramdam at amoy na amoy mong Becky Ruth. Diba? Ay nako, malalaman mong Becky Ruth yung jowa mo kapag yan, grabe, updated sa mga latest trend and mga skincare, ganyan. At higit sa lahat, tambay sa gym. Charot. Higit sa lahat, mahilig mag-jogging, mag-running. Wow, generalize mo naman. Wala lang, kasi napapansin ko lang. Tapos ang pagtakbo tuwing gabi. Wow, ba't gabi? Aura. Siyempre, ano pa ba? Diba? Diba? Mga ganong eksena nila. Pero yun na nga, dahil nga nalaman na ni Angela na si Max ay isang badet, yun, nagkahiwalay na sila ng bonggang-bongga. Ay, ang sad naman yun, diba? Sana, ang hirap din naman, na bilang lalaki na badet, na tinatry mong mahalin yung hindi naman talaga kaya ng puso mo at sinusuka mo talaga ng todo-todo. Well, anyway, yan ang kwento ng ating Dear Love. Ituloy natin ang kwentuhan sa Facebook page. Ayan, magandang morning sa ating mga kabisyong nanonood sa Facebook Live, sa Love Radio Palawan at sa Mama Morena. Grabe naman talaga iyon, no? Diba? Nakakaloka. So, paano nga ba? Parang may naalala akong kwento ng isa nating friend na nagjowa, nag-asawa, nagpakasal pa, ha? Nagpakasal pa para lang maitago yung tunay niyang kasarian. So, ito yung naikwento lang naman, no, na nung bata daw siya, confused na naman. Hindi naman, parang mas matimbang yung naa-attract siya sa lalaki, pero kumakapit siya ng bonggang-bongga, diba? Yung tipong yung isip niya, hindi, yung katawan niya ang sinasabi, yung katawan niya yung sinasabi is that gusto niya ng babae, pero yung isip niya gusto niya ng lalaki. 'Di ba? Ganon yung eksena. So, pinipigilan niya, ganyan.
hanggang sa naging magjowa daw, naging mag-asawa na talaga sila, kinasal. Ganon. Then, hindi talaga kaya ng lalaki. Yung puso niya, ganon. Eventually, ang ginawa niya is that ginose niya yung asawa niya. Ay, ang sad naman, no? Diba? So, basically, hindi niya na-amin in front, upfront, yung kung ano talaga siya sa asawa niya. Instead, na parang ginose na lang niya, bigla na lang nawala. Ganon. Pero parang eventually din naman, it takes few years bago niya rin inamin kung ba't siya nawala. At sinabi niya nga na kaya siya nawala kasi hindi niya na rin kaya yung sarili niya. At hindi niya na kaya magpanggap para sa sarili niya na ang mas tinitibok ng kifi niya. Charot. Yung mga lalaki. Ganon, diba? So, yun. So, parang nagets na lang din ng babae until, ayun, nagkiwalay sila. Tapos yung anak ando dun ata sa babae. Ganon. And, dahil nga nag-spread wings na talaga ng tuluyan si kuya, ayun, mas malaya na siya. Mas naramdaman niya yung kalayaan. Eventually, nagka-jowa na rin siya ng ka-same gender niya. Diba? So, ganun siya. At marami akong kilalang ganyan. Talagang super tinatago pero amoy na amoy. Charot. Ako pa talaga, diba? Alam na alam ko yung mga ganyan. Diba? Pero bakit yung live ko merong San Pedro Road Rehab nasa 50% sa DPWH? Hindi ko natanggal. Hindi po yan yung topic natin. Ang topic natin yung Dear Love, na pag-amin nito ni Max kay Angela na isa siyang Becky Mon, diba? Uy, mahirap mahirap yung ganong sitwasyon. Hindi ba mapagtakpan? Marami na akong alam na kwentong ganyan na hindi nila pa kayang ilantad up until now yung kanilang kasarian kasi nga parang takot sila una sa pamilya, baka ma-judge sila, pero alam mo yun, I don't think so na ma-judge ka ng tao. Mas feeling ko mas mai-embrace ka ng tao kung aamin ka, hindi ba? And wala namang masama kung ikaw ay isang part ng LGBTQ, hindi ba? And feeling ko naman, sa pagmamahalan, wala talagang gender, ganyan. Kunwari man, nagkatuluyan man itong si Max at ni Angela, mas maswerte itong, si Angela, hindi ba? Kasi, meron ka ng, beauty consultant, skincare, kineme, sabay kayo mag-skincare every night, morning, ganon, diba? Mas pabonggahan kayo ng bongga. But kidding aside, I believe that it's more, yung mga ganyan is mas responsible kaysa naman sa tunay talagang lalaki. Pasensya na, diba? Pero ang magiging kalaban mo lang talaga dito yung siyempre, pag kayo talaga, yung kayo na sa relasyon, tapos matagal na kayo at hindi niya maamin, inamin niya man sa'yo na isa siyang badit, pero baka mamaya may mga pa-sneak in siya at ang kalaban mo, lalaki. Ganon siya. Ako, marami talaga akong kilalang ganyan na nag-i-sneak in. Charot. Nako talaga, ayoko na lang magsalita. Kilala natin yung mga mahilig sneak in ng ganyan, diba? Ay nako. Pero tandaan natin, mga kabisyo, wala namang masama sa ganyang love. Pero mahirap yung ganyang relasyon. Ay yung hindi mo pag-amin kung ano man yung iyong
kasarian. Pero ikaw, Kabisyo, kapag nalaman mong ang jowa mo ay isang ganun, ano gagawin mo? Hihiwalayan mo ba? Or ano ba? Hindi ba? Nako talaga. Para sa babae, masakit yun. Feeling ko masakit. Oo. May isa talaga akong rin kakilala na parang naging friendship na lang din sila ng girl. Ganon. So, inamin, nagka-jowa itong friend ko. Tapos noon, parang siyempre dahil inamin niya na nga na ganun siya at na-expose na rin naman yung relasyon nilang magjowang lalaki sa lalaki at natanggap na rin naman ng babae. Ayun, parang eventually okay silang tatlo. Ganon. Diba? And eventually, yung babae rin naman nakapag-asawa na rin. Ay, hindi. Nagkaroon na rin ng partner na iba. Ganon. Parang they were okay. They were all good friends all together. Ganon. Diba? At meron silang ilang anak? Dalawa ata. Dalawang anak. O, diba? Pero, yun, nagka-jowa na nga yung asawa niya ng lalaki. And then, talagang lalaki pa din ang hanap. Ay, nako, day. But anyway, ayan ang kwento ng ating Dear Love ngayong Feel Good Wednesday. Ayan, sa may mga tinatago dyan. O siya, Kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok dito sa Love Radio Palawan. And of course, sa mga nanonood sa Facebook page, sa Love Radio Palawan, and sa aking Facebook page, Mama Morena. Maraming salamat po sa inyo. And see you again tomorrow sa panibagong storya ng Dear Love. Bye!